beloved Boss Mike Cervera. Nako, Sidigong, walang kadala-dala. Kampo ni dating Pangulo Eto na mga kababayan ko, pakinggan nyo to. Ha? Dahil ilang beses na nga itong tinatabla ng ICC. Yung apila ng apila ba? Hindi ba nagsasawa sila? Ha? Kumakain ako ng steak pie, Boss Mike. Naku, sarap naman. Ito naman si Maring Lani Royston, nang inggit pa. Nag-crave tuloy ako. Mamaya nga, kakain ako nung nung uwido. Ayan na. Ayan na. Oo, eto na. Sabi ko sa inyo mapapahamak. Mapahamak pa. Aray ko. Boss, tinawagan ko si SP. Siya pa din daw, pinagtitripan lang yung Yun na nga. Tinalakay ko na nga yan eh. Kita nyo mga kababayan ko, galante talaga ang bata ni Ricky Martin eh. At least, nababahagihan nyo ko. Diba? Meron na tayong pang lunch mamaya, ha? Bago tayo pumunta ng Bingador mamaya, binigyan na ako ng Ninyulo ng pang-lunch. Ayan! Dapat ganyan. Puta, Mike Cervera to, it's diba? Tapos bibigyan mo lang ako ng parang hindi ka vlogger diba Mike Pets Habis tama yan! Ayos. So eto na, wag natin tanggalin to, ha? sabi tuloy ni Ate Evangeline, naka 625 na si Nyulo. Wala, Isang letra lang niya lang yan, Isang letra lang yung gagawin niya. Yung sasabihin niya lang na, walang ebidensya kay Martin. Naku, yan na yun, yun lang yung sasabihin nun sa vlog nun. Yan na agad ang kita nun. Ang aga-aga. Ang aga, Nyulo. Ay, abangan nyo pala si Nyulo, mga kababayan, mamaya. Ha? Kasi meron siyang bagong costume. Isuot mo yan mamaya. Oo. Sabi nagbigay ng suggestion si Jan Angeles. Sabing gano'n, mga kababayan, eto isuot mo, Nyulo. Di ko sasabihin. Aba, agad-agad umorder ng costume. So mamaya isusuot niya yan. Abangan nyo kung ano itsura niya. Oy, Nyulo, aabangan ng tao yan, yung costume mo, na gustong ipasuot sa'yo ni Jen Angeles. Sasama daw siya para makita ka kung ano talaga yung itsura mo pag suot mo yun, eto na. Naku, eto na mga kababayan. Totoo naman, di ba? Kay Ricky at saka kay Martin, di Ricky Martin. Diba? Kita mo, hindi nagpakabog. Ganito ang ko. Yan Marites Musni, ganyan, ginagalit ako ni Nyulo. Tignan mo, yung mga ganito yan, si Leonora Brown, diba? Yan yung mga bigayan dito ba? Hindi. Kilala naman ako ng mga nila Nyulo eh. Biruin mo, 125. Ano naman mararating nun? Ay! Thank you sa inyo, Thank you kay Nyulo, kay Maria Corazon na Munar. Kay Marites Musni, syempre. Kita mo, naka $50 ako. At syempre, hindi rin nagpahuli si Leonora Brown. Kita mo, mga suki ko yan. Kulang nga lang, gawin kong mga mami yan eh. Kulang na lang gawin kong mami, parang si FLM may mami. Di ba?
Oh, pwede ba? Kaya lang, magkakasing edad lang kami. Ang hirap naman nun. Oo, di ba? Tatawagin mong mami tapos kaedad mo lang. Di ba? Di ba, Black Star? Ang hirap nun. Siguro ano na lang. Pwede bang ano? Oo, mga babes. Pwede ba yon? Mga babes ko na lang tong mga to. Si Norman may mami. Ako may mga babes. Oh. Di ba? Yan, sila Marites Musni. Oh, sila Leonora Brown. Yan yung mga babes ko. Oo, di ba? Pot-pot. Oh, di ba? Iris Joy, Marian Tomas, Lucy Minagawa. Mga babes ko yan, ha? Oo. Ito na. Pwede bang Tita Ning, mag-umpisa na ako? Umpisa na natin to. Eto na nga. Si Digong, alam naman natin, mga kababayan, na ilang beses na ho, na eto ay, ito tinabla nga ng ICC na sa mga kahilingan niya. Hindi ko malubos maisip, mga kababayan. Pakipaliwanagan nyo nga ako, tulungan nyo ako, Kasi etong si Digong, parang takot na takot humarap. Takot na takot humarap sa korte. Kasi kahit ilang apila na, umaapila pa. Ano kayang kinatatakot ni Digong? Hindi ba nagtataka yung mga DDS? Hindi pa ba nakakahalata na natatakot si Digong? Oo, mukhang naninervyos to. Baka maihisa sa lawal ito eh. Di ba? Oo, sa totoo lang, sa takot ni Rodrigo Duterte na humarap po sa ICC, abangan nyo baka maihi sa salawal. Oo, kita nyo. Pakinggan nyo mga kababayan ko, ha? Pakinggan nyo. Umapila na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng International Criminal Court na kaya nitong humarap sa paglilitis. Ayon sa depensa, nagkamali umano ng pre-trial chamber nang hindi nito isalang-alang ang mga nilatag nila medical result. Kita nyo? Yung kampo ho ni Duterte may sariling medical result. Sinuri na nga ng mga eksperto. Yung pong mga magagaling na mga doktor dyan sa Europa, ang mismong sumuri sa kanya. Hindi ba nakakapagtaka na tila ba haharap ka lang naman at mag-face-to-face kayo ng mga biniktima mong pamilya? Dito sa Manila, sabi nga ni Marian Tomas, ang tapang-tapang mo. Tapos ngayon, nandiyan ka sa dahig. Tila ba, ikaw pala bahag ang buntot. Mukhang nagkamali yata yung pagkakakilala kay Duterte ng mga DDS na sumusuporta sa kanya. Dahil ang kanilang paniwala, kay tapang-tapang daw ni Rodrigo Duterte. Pero kita nyo ngayon, isang taon na halos na hindi nyo siya nakikita. Bakit? Kasi mula nung mautal-utal na halos ma-etchas, matae. Ay, sorry naman siya, mga nananangilihan kumakain. Totoo. Kulang na lang matait maihi sa pagharap niya sa ICC. Halos mabulol-bulol na tila ba mga kababayan ko, yung kanyang itsura kung inyong di-describe, mga kababayan. Mga kababayan, takot na takot eh. Di ba? Takot na takot. Ngayon, ilan na po ba? Ilang beses na tinabla ng ICC yung mga apilan nila? Ang dami na. Ay, kotang-kota na nga si Kaufman eh. Di ba? Ngayon, eto na naman. May inaapila na naman sila. Galing daw sa doktor ni Duterte. Anong paki ng ICC dyan sa resulta ng doktor ni Duterte? Malay ba nila kung inumpluwensyahan ng kampo ni Duterte yung pong magiging resulta, di ba? Baby, Joji? Yan, Yan, yung mga baby natin dito. Sila baby Joji, baby Leonora, at baby Marites. Ang dami kong baby, di ba? Ngayon, eto na naman, mga kababayan ko. Dahil nga po, para maging parehas, ang ginawa na ho ng ICC ay pinasuri na po sa mga eksperto. Di ba, Lord Glenn?
may conflict sa private doctor ni Digong. Kaya nga, pwedeng impluwensyahan yun. Independent ho yung sumuri. Ha, mga kababayan ko. Hindi po doktor ng ICC yun, kundi independent doktor na kinuha nila para suriin ng patas yung magiging resulta ng pagsusuri sa sinasabi nila na si Digong ay siraulo na. Diba? Di ba Ronnie De Guzman, ano? Di ba? Di ba? Ngayon. Hindi, kayo lang ang baby ko. Yung iba, yung mga suki nating mga kaibigan natin, mga kumpare natin yan. Kumare, gano'n ha. Di ba mga kababayan ko? Sige, tuloy natin. Tungkol sa mental condition ni Duterte. Ayan, baka sabihin ng mga DDS, bakit mo tinatawag na si Raulo si Digong? Ayan doktor nga nila mismo ang nagsasabi na may may sira yung ulo. Di ba? Sabi nila may mental health condition daw. Si Rodrigo Duterte. Di si Raulo nga. Yan, yung mga kampo ni Duterte, yung kulto nilang nagsasabi, hindi ho ako. Di ba? Di ba, Agnes? Tuloy natin. Git ng kanyang abogado, dumaranas si Duterte ng malubhang cognitive impairment na nakakaapekto sa kanyang memorya at kakayaang magplano o magdesisyon. Ayon naman sa... matagal na ho nilang sinasabi yan. Di ba nga si Kitty, paiyak-iyak pa. Si Sarah, sabi rin niya. Tapos mga kababayan, nahuli sa kanilang mga bibig nung sinabi na kinausap sila ni Digong na wag daw munang magpapalit ng abogado at merong pinaplano. Biruin nyo yung ba yung si Raulo? Nakakapagplano? Diba? Diba mga kababayan ko? Si Sarah mismo ang nagsabi nun Kinausap daw siya ni Digong na kasi nga ang suggestion ng magkakapatid na magnanakaw na Duterte, mga kababayan ko, sabi palitan na natin si Kaufman, kotang-kota na, nakaka 1.8 billion na daw yan. Diba? Tapos sabi, sagot ni Digong, wag muna. Kausapin ko muna at bibigyan ko ng instruction niyang abogado. Diba, tinalakay natin yan. Sabi nga natin niloloko na kayo ni Digonyo. Kayong mga DDS, tuwan-tuwa pa kayo. Doon lang Doon lang siya pang loloko na sa inyo. Dumadrama pa nga si Kitty, di ba sabi ko? Paiyak-iyak pa. Pero kapag nasa Pilipinas, parang kinikiliti yung kanyang yung kanyang karat. My God. Paiyak-iyak pagdating dito sa Pilipinas, parang parang kinikiliti yung karat niya ba? Talay. Doktor ni Duterte, hindi na rin inaasahang bumuti ang kondisyon ng dating Pangulo. Kita nyo? Sinasabi na hindi na daw bubuti daw yung pong kondisyon ni Digong, mga kababayan ko. Ano yan? Di tuloy-tuloy nang magiging siraulo. Kahit na gamutin pa siya. Nitong Enero naglabas ang Kahit gamutin pa raw, mga kababayan. Kahit gamutin pa raw, hindi na daw gagaling si Digong. So, ibig sabihin, mga kababayan, wala nang silbi si Digong. Yun yung gusto nilang palabasin. Wala nang silbi, Chanel Pares. Di ba, Jenny Ramos? Di ba? Wala na. Luz Pantino. Wala na daw hong silbi ito, si Digong. Yun yung sinasabi ng kampo ng kulto neto. Etong pamilya niya, etong mga kaalyado ni Digong, ganon. Eto ho yung huling nakita natin yung itsura nung humarap po sa ICC na tila mga kababayan, halos hindi na makapagsalita. Tingin ko mga kababayan, style lang nila Di ba?
Style nila yan, bulok. Marcos Gabat, sabi, tuloy. Desisyon ng pre-trial chamber na sapat ang kakayahan ng 80 anyo sa dating Pangulo para Yan. lumahok sa pre-trial proceeding sa dahil. Yan ang sinabi nila. May kakayanan dahil yun ang resulta sa eksaminasyon ng mga sumuri na dalubhasa. Yari ngayon ito. Ha? So, tingin ko mga kababayan, tong apilan nilang muli, mukhang wala ring mangyayari. Etong apila nila muli, no? Walang kasawa-sawa. Apila lang ng apila. Sa bagay, bayad naman si Kaufman, kaya okay lang mag-apila ng mag-apila. Malapit na ho hinahadlangan nila, mga kababayan, etong paparating na mga linggo ay lilitisin na po itong si Digonyo. Haharap na po sa korte at magpe-face to face na sila ng pamilya ng lahat ng mga pinatay niya. Di ba? Yan po mangyayari. Lahat po ng mga pamilya o ilan po sa pamilya ng mga pinatay netong matandang ito, yan po ang mangyayari sa mga susunod na linggo. Face to face. At ito pa, na isang dagok, ganon din si Sara. Haharap na rin po sa pagdinig diyan po sa Senado. Kung hindi man dumalo si Sara diyan po sa Kongreso, ay sigurado maniwala kayo. Di ba nasabi ko sa inyo? Abay, napanaginipan ko na to. Si Sara mawawala na sa pagka-vice presidente. Mai-impeach na ho ng tuluyan si Sara. Napanaginipan ko nga ho, mga kababayan. Di ba? Sabi ko sa inyo, nasan na si Evangeline Camilosa na nag-aalala kay Pangulo at mai-impeach na daw? Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Di ba? Ano nangyari? Round 2 pa lang, bagsak na sila. Ganon. Manalig kayo, mga kababayan, sa mga hula ko. At abangan nyo yung mga iba pang mga hula natin sa Bingador mamaya. Nako, marami tayong tatalakayin doon. Di ba? Di ba? Napanaginipan mo rin ba, Alicia? Ang gulo ng buhay ng mga Duterte. Tama si AJ Pads. Magulo talaga. Ngayon, paano na yan? Kinadyot-kadyot na sila ng kamalasan. Di ba? Evangeline, naniwala ka na sa akin? Ito, isa to. Sa napakaraming nagme-message sa akin na may impeach na daw si Pangulo. Naniwala ka na? Nako, nandito na si PBBM lang malakas. Isang babes din ito. Ano na babes? Mga babes ko yan. Sabi rito, pag wala na mga Duterte, sino na lang ang magbabayad sa mga DDS vloggers na mga bayaran? Baka China. Di ba? Baka naman si Mike Defensor o kaya si Panucha. Di ba? Baka naman si Marcoleta na, sila na ang hahawak. Di ba? Pa-shout out daw, sabi ni Marites Musni, sa anak ko na si RG. Yan shout out daw sa anak ni Boss Baby. Baby Marites Musni na si RJ Musni at sa kanyang daughter-in-law. Na si Mandy Cheers na bagong-bagong Nakaw! Wow! Sarap yan! Shout out sa bagong kasal na si RJ Musni at sa manugang ni Marites Musni na si Mandy Cheers. Bagong kasal. Nako. Ay, nako. Patulugin mo sa ground floor. Ay. Wag sa second floor baka marinig mo yung mga aftershock ganun wag yun, Lindol. Eto na yung baby natin na isa. Thank you, baby Joji. Dami kong baby Marites Musni, no? Pagka talagang bagong kasal, alam nyo naman yan.
Lahat naman tayo dumaan dyan, di ba? Walang pahinga yan. Di ba? Pag bagong kasal, di ba? Putik na yan, mga kababayan. Parang ayaw mo lumabas ng kwarto eh. Di ba? Talagang ubusan ng lakas eh, no? Uy! Meron akong kape. Oo, meron akong kape. Oo, ha? Money back guarantee. Abangan nyo, ha? Abangan nyo. Meron akong kape. Oo, kapag ka hindi naging masaya si Mrs. at ikaw mismo, kasi ikaw, lalaki ang iinom eh. Pag hindi nag-flag ceremony, oo, ha? Pag hindi nagbayang magiliw yan, ewan ko na lang. Balik, oo ha, balik na doble. Di ba? Wala. Ayan eh, oo. Eto na si Mark Ramos. Kaya pala, pag tumatawag ako, lagi ka na sa... Siyempre! Ganon talaga yung Mark Ramos. Di ba? Iba, talagang wala. Dadalawa lang kami dati ni Jen sa bahay eh. Abay, lahat yata ng kantot sulok ng bahay. May nangyari. Totoo yan. Di ba mga kababayan ko? Uy, alam nga naman hindi nyo nasubukan yung ganyan na halos hindi na kayo magpahinga pag bagong kasal kayo. Talagang umaatikabong payanigan eh. Hanggat hindi umiingit yung inyong kama, mga kababayan, yung ganon. Wala. Oo. Lami kayo. Ewan ko ba? Oo. Minsan natatanong ko rin Lord, bakit kasi masarap? Di ba na? Talaga naman eh, hindi mo maipaliwanag yung iyong nararamdaman. Siya tuwing ikaw ay, yung ano ba? Paano ko ba sasabihin yung lalabasan? Ay! Lumalayo na tayo. Eto na nga tayo, dito na tayo kay Digong. Basta kawawa sila. Bahala kayo. Our beloved Boss Mike